Naisip mo na ba kung paano eksaktong magsisimula ang pagtatapos ng oras? Malinaw ang Biblia sa pamamagitan ng pagbubunyag sa amin na ang 7 trumpeta ng Apocalypse ay hindi lamang mystikal na mga simbolo, ngunit ang tunay at nasasalat na mga babala na markahan ang simula ng mga huling paghuhusga ng Diyos sa mundo. Ang mga trumpeta na ito ay kumakatawan sa banal na regresibong account patungo sa pagtatatag ng walang hanggang kaharian ni Hesukristo, at ang bawat makalangit na tunog ay magpapalabas ng mga kaganapan na magpakailanman ay magbabago ng katotohanan tulad ng alam natin. Ngunit narito ang hindi naiintindihan ng karamihan sa mga tao. Ang mga trumpeta na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkawasak, ngunit tungkol sa awa ng Diyos na nag-aalok ng pangwakas na mga pagkakataon para sa pagsisisi bago ang pangwakas na paghuhusga. Sa Apokalipsis 9, nakakahanap kami ng isang makahulang pagkakasunod. Sunod na nagsisimula sa ulan at apoy na halong may dugo, sumusulong patungo sa polusyon ng mga karagatan at sariwang mapagkukunan ng tubig, ay nagpapatuloy sa pagdidilim ng mga katawan ng langit at nagtatapos sa pagpapalaya ng mga demonyong puwersa na magpapahirap sa rebelyong sangkatauhan. Naisip mo ba kung bakit nililimitahan ng Diyos ang bawat paghuhusga sa isang pangatlo? Bakit hindi sirain ang lahat ng sabay? Ang sagot ay nagpapakita ng mapagmahal na puso ng ating makalangit na Ama, na kahit na sa kanyang galit ay naaalala ang awa. Ang bawat trumpeta ay parehong babala at isang pangwakas na paanyaya sa pagsisisi. Kung naniniwala ka sa nagbabago na kapangyarihan ng Biblia at si Hesukristo bilang ang tanging paraan, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya upang maunawaan din nila kung ano ang nakataya kapag pinag-uusapan natin ang pagtatapos ng oras. Mag-iwan sa mga komento. Alin sa 7 trumpeta na ito ang nakakaapekto sa iyo at bakit? Isipin sandali na nahaharap ka sa isa sa pinakamalalim at pinakamahiwagang paghahayag na ibinahagi ng Diyos sa sangkatauhan. Ang 7 trumpeta ng pahayag ay hindi lamang malayong mga simbolo o mga kaganapan sa hinaharap na disconnect mula sa aming kasalukuyang katotohanan. Kinakatawan nila ang puso ng Diyos na nagpapakita sa pamamagitan ng mga banal na babala bilang isang mapagmahal na Ama na, maging sa kanyang katarungan, ay nag-aalok ng mga pagkakataon para sa pagsisisi bago ang pangwakas na paghuhusga. Kapag sumisid tayo ng malalim sa paghahayag, hindi lamang natin binabasa ang mga sinaunang hula. Nasasaksihan natin ang pangwakas na plano ng Diyos na nagbubukas bago ang ating mga mata. Itinuturo sa atin ng Biblia sa 2 Pedro 3, naiwan na hindi ipinagpaliban ng Panginoon ang kanyang pangako. Ayon sa ilan ay mayroon silang pagkaantala, ngunit mapagpasensya sa atin, hindi nais ang anumang mga permeates, ngunit ang lahat ay nagpatuloy sa pagsisisi. Ang mga trumpeta na ito ay panimula, mga ekspresyon ng banal na pasensya. Si Hesukristo sa kanyang walang katapusang awa ay nagtatag ng mga palatandaang ito bilang mga milestone sa kasaysayan ng tao. Mga sandali na makikilala ng sangkatauhan ang soberanya ng Diyos at lumingon sa Kanya. Ito ay manghang upang makita kung paano ang bawat trumpeta ay nagdadala sa sarili nitong parehong aspeto ng paghuhusga at ng biyaya. Hindi lamang sila babala, sila ay mga imbitasyon na bumalik sa imbase ng Ama. Ang tunay na pananampalataya ay nagtuturo sa atin na kahit na sa pinaka-malagkit na sandali ng kasaysayan ng tao, pinapanatili ng Diyos ang kanyang pinalawak na kamay para sa mga taong taimtim na naghahanap sa Kanya. Kapag pinag-aaralan natin ang mga hula na ito, hindi tayo dapat mag-concentrate lamang sa kilabot na aspeto ng mga paghatol, ngunit sa pagkakataon na ang bawat babala ay kumakatawan sa ating espiritual na pagbabagong anyo. Ang kalahati na walang katahimikan sa kalangitan na nauna sa 7 trumpeta ay marahil isa sa mga pinaka-solemne at na-load na sandali ng kahulugan sa buong pagsulat. Larawan ito. Ang buong lupain ng langit, karaniwang napuno ng patuloy na papuri at pagsamba, biglang nahulog sa kumpletong katahimikan. Ito ay hindi lamang isang dramatikong pause. Ito ay isang sandali ng ganap na paggalang dahil sa kadakilaan ng kung ano ang mangyayari. Ipinapakita sa amin ng Biblia sa Apocalypse 8:1 na nang buksan nito ang ika-7 selyo,
Ang katahimikan ay ginawa sa langit ng kalahating oras. Ang katahimikan na ito ay kumakatawan sa katapatan na inihahanda ng Diyos na isagawa ang kanyang katarungan sa mundo. Ito ay parang ang buong universo ay naglalaman ng paghinga sa banal na kabanalan. Kaharian ni Kristo. Ang pundasyon ng mundo ay sentro sa bawat isa sa mga babalang ito. Isa pang pagkakataon na bumalik sa kanilang tagalikha, hindi sinasadya. Sinusunod ng mga trompeta ang parehong prinsipyong ito. Gumagamit sila ng mga elemento ng paglikha upang makipag-usap ng walang hanggang mga espiritual na katotohanan. Pintuan, Diyos. Kapag pinag-aaralan natin ang bawat trompeta, dapat nating tanungin ang ating sarili, paano pinag-uusapan ng Diyos ang aking puso sa pamamagitan ng mga paghahayag na ito? Hinihikayat kami ng Biblia sa Hebreo 3:15. Kung naririnig mo ang kanyang tinig ngayon, huwag mong patigasin ang iyong mga piuso. Ang bawat trompeta ay isang banal na tinig na tumatawag sa pagsisisi. Si Hesukristo, sa kanyang ministeryo sa lupa, ay nagpakita ng parehong pattern ng mga progresibong babala. Una ay dumating na may biyaya at katotohanan, pagpapagaling at pagtuturo. Ngunit binalaan din niya ang tungkol sa darating na pagsubok para sa mga tumanggi sa kanyang mensahe. Bueno, narito ang bagay. Ang mga trompeta na ito ay sumusunod sa parehong pattern ng ministeryo ni Kristo. Ang tunay na pananampalataya ay tumugon sa mga unang babala ng Diyos, hindi maghintay hanggang sa huli. Ito ay tulad ng isang espiritual na sistema ng alarma na nagiging mas kagyat sa bawat tunog. Ang Diyos sa kanyang awa ay nagbibigay sa atin ng maraming mga pagkakataon upang ihanay ang ating buhay sa kanilang perpektong kalooban. Ang kagandahan ng plano ng Diyos ay kahit na sa paghuhusga, palaging may landas pabalik sa kanyang biyaya. Ang unang trompeta ay minarkahan ang simula ng isang pagkakasunod, sunod ng mga kaganapan na magpakailanman magbabago sa mukha ng mundo tulad ng alam natin. Kapag ang unang angelic trompeta ay tunog, hindi lamang ito ingay. Ito ang tinig ng banal na hustisya na nagsisimulang magsalita. Ang hail at apoy na halong may dugo na itinapon sa mundo, ay kumakatawan sa isang supernatural na pagpapakita na lampas sa anumang likas na kababalaghan na nasaksihan natin. Inilarawan sa amin ng Biblia sa Apokalipsis 8:7. Ang unang anghel ay humipo sa trompeta at mayroong mga ulan at apoy na may halo ng dugo na itinapon sa lupa. Ang kaganapang ito ay hindi isang patula na talinghaga. Ito ay isang makahulang katotohanan na literal na matutupad. Si Hesukristo mismo ay nagsalita tungkol sa mga palatandaan sa langit at sa mundo na maauna sa kanyang pangalawang pagdating. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na kontrolin ng Diyos ang lahat ng mga elemento ng kalikasan. At kapag nagpasya siyang ipakita ang kanyang kapangyarihan, kahit na ang mga pisikal na batas ay isumiti sa kanyang soberanong kalooban, lubhang hindi ka paniwala kung paano magagamit ng Diyos ang iba't ibang mga elemento na nilikha niya upang maiparating ang kanyang pagkadismaya sa humat rebelyon. Ang hail, na kasaysayan na ginagamit ng Diyos bilang isang instrumento ng paghuhusga tulad ng sa Egypt, ay pinagsama dito sa apoy at dugo na lumilikha ng isang triad ng pagkawasak na sumisimbolo sa banal na paglilinis. Hindi ito random na pagkawasak. Ito ay may layunin, sinusukat at idinisenyo upang pukawin ang sangkatauhan sa mga espiritual na katotohanan. Ang limitasyon ng pinsala sa isang pangatlo ng lupa, ang mga puno at berdeng damo, ay nagpapakita ng banal na awa kahit sa gitna ng paghuhusga. Pag-isipan ito, kung ang Diyos ay nagwawasak upang sirain ang lahat, tiyak na mayroon siyang kapangyarihang gawin ito. Ngunit sinasadya niyang nililimitahan ang pagkawasak, nag-iiwan ng puwang para sa pagsisisi at pagpapanumbalik. Itinuturo sa atin ng Biblia sa panghihinayang 3:22-23 na sa pamamagitan ng awa ni Jehova ay hindi tayo natupok, sapagkat ang kanilang mga kaawaan ay hindi kailanman nabubulok. Bago ay tuwing umaga, malaki ang iyong katapatan. Ang prinsipyong ito ay perpektong nalalapat sa mga trompeta. Ang Diyos ay maaaring magsagawa ng kabuuang paghuhusga kaagad, ngunit ang kanyang pag-ibig na kalikasan ay humahantong sa kanya upang kumilos ng may sukat at pasensya. Ipinakita ni Hesukristo ang parehong prinsipyong ito nang linisin niya ang templo. Ito ay matatag ngunit hindi mapanirang lampas sa kinakailangan. Well,
Alam mo kung ano ang itinuturo sa amin. Maging ang puot ng Diyos ay naiinis sa kanyang pag-ibig. Naiintindihan ni Matura Faith na ang mga paghatol ng Diyos ay laging may pagtubos na layunin. Kapag nakikita natin ang pagkawasak sa kalikasan ngayon, apoy ng kagubatan, nagwawasak na mga bagyo, mga droughts, dapat nating tanungin ang ating sarili kung sinusubukan ng Diyos na makuha ang ating pansin. Ang lupa mismo ay nagiging messenger na sumisigaw para sa sangkatauhan na bumalik sa kanilang tagalikha. Ang mga halaman na ang unang layunin ng paghatol na ito ay may malalim na kahulugan sa espiritual na ekonomiya ng Diyos. Kita mo, ang mga halaman ay kumakatawan sa pundasyon ng buhay sa mundo. Kung wala ito, gumuho ang buong kadena ng pagkain. Sa pamamagitan ng unang pag-atake sa base ng kadena ng pagkain, ang Diyos ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe tungkol sa mga kahihinatnan ng paghihimagsik ng tao laban sa kanyang itinatag na pagkakasunod-sunod. Ang Biblia ay nagpapalala sa atin ng Genesis na ang Diyos ay lumikha ng mga halaman bago ang mga hayop at tao na nagtatatag ng isang perpektong pagkakasunod-sunod ng banal. Kapag ang pagkakasunod-sunod na ito ay nabalisa ng kasalanan ng tao, ang lahat ng nilikha ay naghihirap. Si Jesucristo ay nagsalita tungkol dito sa Mateo 6:26-30 na itinuturo kung paano inaalagaan ng Diyos ang mga ibon ng langit at nagsusuot ng mga liryo ng bukid. Ngunit narito ang malungkot na katotohanan. Kapag ang mga rebelde ng sangkatauhan laban sa Diyos, kahit na ang mga unang pangunahing probisyon ay maaaring bawiin. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na ang ating pag-asa sa Diyos ay umaabot sa bawat aspeto ng buhay, kasama na ang hangin na ating hininga at ang pagkain na ating kinokonsumo. Ang unang trompeta na ito ay nagsisilbing isang wake-up call na nagpapaalala sa amin na hindi tayo sapat na sarili, ngunit ang mga nilalang ay lubos na nakasalalay sa probisyon ng ating tagalikha. Ito ay isang aralin ng kosmiko na pagpapakumbaba na kinakailangang malaman ng sangkatauhan. Ang simbolismo ng apoy sa unang trompeta na ito ay direktang kumokonekta sa paglilinis ng katangian ng Diyos at ang kanyang pagnanais na pakabanalin kung ano ang nahawahan ng kasalanan. Ang sunog truth-out na banal na kasulatan ay mapigilan sa pamamagitan ng paghuhusga at paglilinis. Nang lumitaw ang Diyos kay Moises sa burning bush, Exodo 3:2, hindi natupok ng apoy ang bush na sumisimbolo sa banal na presensya ng Diyos. Ngunit narito, sa unang trompeta, kumonsumo ang apoy na nagpapahiwatig na dumating ang oras ng pagsubok. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Hebreo 2:29 na ang ating Diyos ay isang apoy ng consumer. Si Jesucristo mismo ay nagsalita tungkol sa apoy ng paghatol sa maraming okasyon, kasama na ang talinghaga ng trigo at mga tares kung saan nasusunog ang mga tares. Bueno, narito ang kaakit-akit. Ang apoy na ito na halong may dugo ay lumikha ng isang supernatural na kombinasyon na nagsasalita sa hustisya at sakripisyo ng bush. Ang pananampalataya ay tumutulong sa atin na maunawaan na kahit sa paghatol, naalala ng Diyos ang dugo ni Kristo na ibinaba ng sangkatauhan. Ang dugo na halong may apoy ay maaaring kumakatawan sa pag-igting sa pagitan ng hustisya ng Diyos na hinihingi ang parusa at ang kanyang pag-ibig na nagbibigay ng pagtubos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo. Ito ay isang visual na paalala na kahit na sa pinakamadilim na sandali ng banal na paghuhukom, ang biyaya ng Diyos ay magagamit pa rin para sa mga nagsisisi na nagsisisi. Ang unang babalang ito ay nagtuturo din sa amin tungkol sa kahalagahan ng pagpapahalaga at pag-aalaga sa nilikha ng Diyos habang mayroon pa tayong oras. Alam mo, giliw na kung paano ang pagkawasak. Kapag nakikita natin ang pagkawasak ng isang ikatlo ng mga halaman na pang-terestrial, dapat nating pagnilayan ang ating responsibilidad bilang mga butler ng paglikha. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Genesis 2:15 na inilagay ng Diyos ang tao sa hardin upang tumingin at maligtas. Ang responsibilidad na ito ay hindi binawi. Si Jesucristo, sa panahon ng kanyang ministeryo, ay nagpakita ng isang malalim na paggalang sa kalikasan na patuloy na ginagamit ito sa kanyang mga turo at ipinapakita ang kanyang kapangyarihan dito. Ngunit narito ang mas malalim na espiritual na aralin. Kapag nabigo tayo na parangalan ang Diyos bilang tagalikha, hindi maiiwasang mabigo ang
aalaga ng maayos para sa kanyang nilikha. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapakita ng sarili sa isang saloobin ng responsableng pamamahala sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang unang trumpeta na ito ay naghahamon sa atin upang suriin ang aming relasyon hindi lamang sa Diyos, kundi sa lahat ng kanyang nilikha na mundo. Ang pagkawasak ay nagsisilbing isang salamin na sumasalamin pabalik sa kamalayan ng pamumuhay na nakadisconnect mula sa aming banal na layunin. Ito ay isang kagyat na paanyaya na muling suriin ang ating mga prioridad at ihanay ang ating buhay sa mga halaga ng kaharian ng Diyos bago ito huli. Ang tunog ng pangalawang trompeta ay nagpapakilala ng isang elemento ng cosmic terror na lumilipas sa anumang nakaraang karanasan ng tao. Kapag nabasa natin ang tungkol sa something tulad ng isang gwantain na nasusunog na may apoy na ipinapasok sa dagat, nasasaksihan namin ang banal na kapangyarihan na nagpapatakbo sa isang scale na sumisira sa pag-unawa sa tao. Ang nasusunog na bundok ay hindi lamang isang meteorite o bulkan. Ito ay isang supernatural na pagpapakita ng paghatol ng Diyos na malalim na makakaapekto sa mga karagatan ng mundo. Inilarawan sa amin ng Biblia sa Apokalipsis 8-9. Ang pangalawang anghel ay humipo sa trompeta at bilang isang mahusay na bundok na nasusunog sa apoy ay napunta sa dagat at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. Ang simbolismo dito ay malalim na makabuluhan. Sa mga banal na kasulatan, ang mga bundok ay madalas na kumakatawan sa mga itinatag na kaharian, gobyerno o kapangyarihan. Si Hesukristo ay nagsalita tungkol sa paglipat ng mga bundok sa pamamagitan ng pananampalataya na tumutukoy sa tila imposible na mga hadlang. Ngunit narito, ang Diyos mismo ang gumagalaw sa bundok, hindi pagpalain, kundi upang hatulan. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na kapag nagpasya ang Diyos na kumilos sa korte, walang kapangyarihan ng tao na maaaring huminto sa Kanya. Ang kaganapang ito ay markahan ng isang punto ng pag-on sa kasaysayan ng tao kung saan ang sangkatauhan ay hindi na maaaring baliwalain ang katotohanan ng banal na kapangyarihan. Ito ay isang paggising na tawag ng mga proporsyon ng kosmiko na idinisenyo upang iling ang sangkatauhan mula sa espiritual na kasiyahan. Ang pagbabagong anyo ng isang ikatlo ng dagat sa dugo ay agad na pinupukaw ang mga alaala ng mga peste ng Egypt na nagtatag ng isang makahulang koneksyon sa pagitan ng nakaraan at hinaharap na paghuhusga ng Diyos. Kita mo ang mga pamamaraan ng Diyos ay pareho ang kasaysayan ng Thrunge. Mayroon akong parehong mga elemento upang maiparating ang parehong mga espiritual na katotohanan. Kapag pinihit ni Moises ang tubig ng Nile sa dugo, Exodo 20:21, ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa mga maling Diyos ng Egypt. Dito, sa pangalawang trompeta, nakikita natin ang parehong prinsipyo na inilalapat sa pandaigdigang sukat. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang dugo ay kumakatawan sa buhay, at kapag ang tubig ay nagiging dugo, sumisimbolo ito na ang buhay mismo ay nasa ilalim ng paghuhusga ng banal. Ibinuhos ni Hesukristo ang kanyang dugo upang magbigay ng buhay na walang hanggan, ngunit kapag tinanggihan ng sangkatauhan na ang pag-save ng dugo, ang dugo ay nagiging isang simbolo ng paghatol. Bueno, narito ang napakalungkot na katotohanan. Kung ano ang sinadya upang maging mapagkukunan ng buhay ang karagatan ay naging simbolo ng kamatayan. Ang pananampalataya ay tumutulong sa atin na maunawaan na ang Diyos ay gumagamit ng mga elemento ng pamilya upang makipag-usap ng malalim na mga katotohanan sa espiritu. Ang karagatan na sumasakop sa karamihan ng ating planeta at nagpapanatili ng maraming buhay ay nagiging isang canvas kung saan pininturahan ng Diyos ang isang larawan ng mga pag-iisip ng pagtanggi sa kanyang biyaya. Ang epekto sa buhay ng dagat at mga sasakyang dagat ay nagpapakita ng mga sukat sa ekonomiya at ekolohiya ng banal na paghuhusga. Pag-iisipan ito ang isang katlo ng lahat ng mga nilalang sa dagat na namamatay ng sabay. Sabay ay lilikha ng isang ekolohiya na sakuna ng mga proporsyon ng UN proportion. Ang kadena ng pagkain sa karagatan ay babagsak na nakakaapekto hindi lamang sa buhay ng dagat kundi lahat ng buhay sa mundo. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Genesis 1:21 na nilikha ng Diyos ang mga dakilang monsters ng dagat at bawat buhay na nililipat na ginawa ng mga tubig ayon sa kanilang kasarian.
Kapag nilikha ng Diyos ang buhay sa dagat, ipinahayag niya ito ng mabuti. Ngunit ang kasalanan ng tao ay nahawahan kahit na ang pinakamalalim na karagatan. Ipinakita ni Hesukristo ang kanyang kapangyarihan sa dagat sa pamamagitan ng pagpapatahimik ng bagyo at paglalakad sa tubig, na ipinapakita na siya ay Panginoon sa lahat ng mga elemento. Ngunit narito ang malalim, ang parehong Jesus na nagpakalma ng bagyo ay gagamitin ng dagat ang dagat bilang isang instrumento ng paghuhusga. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na ang lahat ng paglikha ay humihintay para sa pagtubos, Roma 8:22, at ang trompeta na ito ay nagmamarka ng isang hakbang patungo sa huling pagtubos. Ang pagkawasak ng mga barko ay kumakatawan sa pagbagsak ng komersyo ng tao at pag-aalinlangan sa sarili na pinilit ang sangkatauhan na harapin ang kanilang pag-asa sa banal na pagkakaloob. Ang limitasyon ng paghatol sa isang pangatlo ay muling nagpapakita ng banal na awa kahit sa gitna ng Holy Era. Alam mo kung ano ang manghang tungkol sa Diyos? Kahit na siya ay nagpapatupad ng paghuhusga, nagbibigay pa rin siya ng mga pagkakataon para sa reparansya. Kung nais ng Diyos na sirain ang lahat ng buhay sa dagat at lahat ng mga sisidlan, tiyak na magagawa ko ito. Ngunit sinasadya niyang nililimitahan ang pagkawasak, pinapanatili ang pag-asa para sa mga bumabalik dito. Ipinangako sa amin ng Biblia sa 2 Chronicles 7:14. Kung ang aking mga tao ay magpahiya, kung saan ang aking pangalan ay hinihimok at manalangin at hanapin ang aking mukha at maging kanilang masamang daan, pagkatapos ay maririnig ko mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at pipiagalingin ko ang kanilang lupain. Ang pangakong ito ay may bisa pa rin kahit na sa mga paghuhusga ng mga trumpeta. Si Hesukristo ay hindi dumating upang hatulan ang mundo, ngunit upang mailigtas siya, at ang pag-save ng misyon ay nagpapatuloy kahit sa mga apokaliptik na kaganapan na ito. Bueno, narito ang magandang katotohanan. Ang pag-aalsa ng Diyos ay nagtagumpay sa paghuhusga. Kinikilala ng tunay na pananampalataya na ang bawat limitadong paghuhusga ay isang paanyaya na pinalawak sa pagsisisi. Ang 2 katlo na remote ay nagsisilbing patotoo sa pasensya ng Diyos at isang paalala na bukas pa rin ang kanyang pintuan ng biyaya. Ang paghatol na ito sa mga karagatan ay nagtuturo sa amin tungkol sa pagkakaugnay ng lahat ng nilikha at kung paano ang ating mga espiritual na aksyon ay may pandaigdigang mga kahihinatnan. Ito ay ganap na pag-iisip na sumasabog kung paano ipinapakita ang espiritual na paghihimagsik sa pisikal na pagkawasak. Ang mga karagatan na sumasakop sa higit sa 70% ng ibabaw ng lupa ay naging isang nakikitang patotoo ng banal na kawalang kasiyahan sa paghihimagsik ng tao. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang lahat ng nilikha ay napapailalim sa walang kabuluhan dahil sa kasalanan ng tao. Roma 8:20. Kapag ang mga rebelde ng sangkatauhan laban sa Diyos, ang lahat ng kalikasan ay naghihirap sa mga kahihinatnan. Si Hesukristo tulad ng pangalawang Adan ay dumating upang maibalik kung ano ang nawala sa unang Adan. Ngunit hanggang sa kumpleto ang pagpapanumbalik, ang paglikha ay patuloy na nagdadala ng mga scars ng kasalanan ng tao. Ang pananampalataya ay tumutulong sa atin na maunawaan na tayo ay may pananagutan hindi lamang para sa ating mga individual na kaluluwa, kundi para sa epekto ng ating mga espiritual na desisyon sa buong mundo na nilikha. Ang pangalawang trumpeta na ito ay nagsisilbing isang paalala na hindi tayo nakahiwalay na mga nilalang, ngunit bahagi ng isang magkakaugnay na paglikha na tumataas o bumagsak ng magkasama. Ito ay isang kagyat na tawag sa espiritual na responsibilidad at isang paanyaya na lumahok sa muling pagtubos ng gawa ni Kristo bago ito huli. Ang pangatlong trumpeta ay nagpapakilala sa isa sa mga makasalanan at isinapersonal na mga elemento ng banal na paghuhusga. Isang bituin na may sariling pangalan na kontaminado ang mga sariwang mapagkukunan ng tubig sa lupa. Kapag nabasa natin ang tungkol sa isang bituin na nagngangalang wormwood na bumabagsak mula sa langit, hindi lamang kami nasasaksihan ang isang kosmikong kaganapan. Nakikita natin ang paghuhusga ng banal na paghuhusga na may pagsubok, mga personal na katangian. Ang pangalang agenjo o absinto ay hindi napili ng random. Ito ay kumakatawan sa kapaitan, sakit
at mapait na mga kahihinatnan ng kasalanan. Inilarawan sa amin ng Biblia sa Apocalypse 8:10-11. Ang ikatlong anghel ay humipo sa trumpeta at isang mahusay na bituin ang nahulog mula sa kalangitan na nasusunog tulad ng isang sulo at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga mapagkukunan ng tubig. At ang pangalan ng bituin ay Dayuhan. At ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging kung hindi man. At maraming mga tao ang namatay dahil sa mga tubig na iyon. Ang kaganapang ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang pagtaas sa tindi ng paghatol ng banal. Si Hesukristo ay nagsalita tungkol sa kanyang sarili bilang buhay na tubig na nagbibigay kasiyahan sa espiritual na uhaw, ngunit narito nakikita natin ang dramatikong kaibahan. Kapag tinanggihan ng sangkatauhan ang buhay na tubig, tumatanggap ito ng mapait na tubig. Well, alam mo kung ano? Ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kontaminasyon. Ito ay tungkol sa espiritual na conceit na nagpapakita sa pisikal na kaharian. Itinuturo sa atin ang pananampalataya na ang aming mga espiritual na desisyon ay may mga ramifications na higit pa sa nakikita natin kaagad. Ang simbolismo ng paglalakad sa mga banal na kasulatan ay malalim na nakaugat sa karanasan ng mga tao ng Diyos sa buong kasaysayan. Stronger ang lumang tipan, ang wormwood ay kumakatawan sa mapait na mga iingat ng pagtalikod sa tipan ng Diyos. Sa Deuteronomio 29:18, binalaan ni Moises ang tungkol sa mga na ang puso ay tumalikod sa Diyos, na nagsasabing sila ay bilang isang ugat na gumagawa ng hiel at widen. Ginamit din ni Jeremias ang imaheng ito sa Jeremias 9:15, kung saan ipinangako ng Diyos na pakainin ang kanyang mga rebelding tao, kasama si Ahenyo at bigyan sila ng pag-inom ng tubig ng hiel. Si Hesukristo, na alam na perpekto ang mga sanggunian, na ito ng lumang tipan, naintindihan na kapag dumating ang oras ng pangwakas na paghatol, ang dayuhan ay magiging isang angkop na simbolo para sa mga kahihinatnan ng banal na pagtanggi. Ngunit narito ang malalim tungkol sa paghuhusga na ito. Hindi ito di makatwiran o malupit. Ang pananampalataya ay tumutulong sa atin na maunawaan na ang Diyos ay gumagamit ng mga simbolo na alam ng kanyang mga tao na makipag-usap sa mga espiritual na katotohanan. Ang kapaitan ng wormwood ay nagsisilbing isang pisikal na paalala ng espiritual na kapaitan na nagmumula sa pagtanggi sa matamis na kaligtasan ng Diyos. Ito ay isang layunin na aralin sa hindi maiiwasang mga kahihinatnan ng pagpili ng landas ng paghihimagsik sa halip na landas ng pagsunod. Ang tiyak na polusyon ng mga ilog at sariwang mapagkukunan ng tubig ay kumakatawan sa isang direktang pag-atake sa pinakamahalagang elemento para sa kaligtasan ng tao. Isipin ito, ang mga tao ay maaaring mabuhay ng mga linggo nang walang pagkain, ngunit mga araw lamang na walang tubig. Sa pamamagitan ng kontaminadong sariwang mapagkukunan ng tubig, hinahawakan ng Diyos ang pinakapangunahing at kagyat na pangangailangan ng sangkatauhan. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang Diyos ay mapagkukunan ng buhay na tubig, tulad ng sinabi ni Jesus sa babaeng Samaritana sa Juan 4:14. Siya na umiinom mula sa tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi kailanman mauuhaw, ngunit ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang mapagkukunan ng tubig na tumalon para sa buhay na walang hanggan. Kapag tinanggihan ng sangkatauhan ang espiritual na tubig na ito, ang mga pisikal na mapagkukunan ay nagiging mapait at mortal. Bueno, narito ang kabalintunaan. Sa pagtanggi sa mapagkukunan ng espiritual na buhay, pag-access ng sangkatauhan sa mga mapagkukunan ng pisikal na buhay. Kinikilala ng tunay na pananampalataya na ang bawat pisikal na probisyon ay nagmula sa Diyos at kapag sinisira natin ang ating kaugnayan sa Kanya, kahit na ang pinakapangunahing mga pagpapala ay maaaring maging sumpa. Ang pangatlong trompeta na ito ay nagsisilbing isang paalala na lubos na umaasa tayo sa biyaya ng Diyos para sa aspeto ng kaganapan sa ating pag-iral. Ito ay isang kagyat na paanyaya na kilalanin ang aming kabuuang pag-asa sa kung saan ay ang mapagkukunan ng lahat ng buhay. Ang pagkamatay ng marami para sa pag-inom ng mga mapait na tubig na ito ay naglalarawan ng nakamamatay na mga kahihinatnan ng pagpapatuloy sa espiritual na paghihimagsik. Kita mo, hindi lamang ito tungkol sa pisikal na kamatayan. Ito ay tungkol sa espiritual na kamatayan na nagmumula sa kung ano ang ipinahayag ng Diyos na nakakalason. Sa larangan ng espiritual, maraming mga tao ang umiinom mula sa mga kontaminadong mapagkukunan.
makamundong pilosopiya, temporal na kasiyahan, at mga sistema ng paniniwala na nangangako ng kasiyahan ngunit naghahatid ng kapaitan. Binalaan tayo ng Biblia sa Kawikaan 14:12. May isang paraan na tila tama ang tao, ngunit ang kanyang pagtatapos ay ang paraan ng kamatayan. Nag-alok si Hesukristo ng tubig na nagbibigay kasiyahan ng walang hanggan, ngunit ang sangkatauhan ay madalas na mas pinipili na uminom mula sa mga sirang balon na hindi maaaring mapanatili ang tubig. Jeremias 2:13. Ngunit narito ang trahedya, ang mga tao ay patuloy na umiinom mula sa mga mapagkukunan ng kontaminasyon kahit na nakakaranas sila ng kapaitan. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na makilala ang pagitan ng mga mapagkukunan ng buhay at mga mapagkukunan ng kamatayan. Ang paghatol ng trumpeta na ito ay nagsisilbi sa pagtatapos ng babala tungkol sa nakamamatay na mga pagpipilian sa espiritual. Ito ay isang kagyat na tawag upang suriin kung anong mga mapagkukunan ang ating iniinom sa ating espiritual na buhay at bumalik sa nag-iisang mapagkukunan na tunay na masiyahan, si Hesukristo. Ang progresibong katangian ng mga paghatol na ito, mula sa lupa hanggang sa dagat at ngayon sa matamis na tubig, inihayag ang banal na pamamaraan ng pag-akyat ng mga babala. Lubhang hindi ka panipaniwala kung paano sistematikong tinutukoy ng Diyos ang bawat aspeto ng tao ay nakasalalay sa isang self-sufficiency. Una, ang mga halaman, aming pagkain. Kung gayon ang mga karagatan, aming kalakalan at ekosistema, at ngayon sariwang tubig, ang aming pangunahing kaligtasan. Ang bawat trumpeta ay nag-aalis ng isa pang layer ng ilusyon ng tao ng kalayaan mula sa Diyos. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang Diyos ay mapagpasensya, ngunit ang kanyang pasensya ay may mga limitasyon. Tulad ng paalala sa amin ng Dakang Pedro 3:9, siya ay pasyente sa amin. Hindi nais ang anumang mga permeates, ngunit ang lahat ay nagpapatuloy sa pagsisisi. Ipinakita ni Hesukristo ang parehong pasensya sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa na nag-aalok ng maraming mga pagkakataon para sa panghihinayang bago ang paglilitis. Bueno, narito ang nakakalungkot na katotohanan. Ang bawat trumpeta ay kumakatawan sa isang pagbawas ng pagkakataon para sa pag-uulit. Tumugon si Matura, faith sa mga unang babala ng Diyos, hindi naghihintay hanggang sa maging nakamamatay ang mga kahihinatnan. Ang pangatlong trumpeta na ito ay naghahamon sa amin upang suriin ang aming sariling espiritual na mga mapagkukunan ng tubig at muling pag-inom na umiinom tayo mula sa tamang mapagkukunan bago ito huli. Ito ay isang pangwakas na paanyaya sa pagpapakumbaba, pagsisisi at sa kabuang pag-asa sa kung ano ang pinagmulan ng lahat ng totoong buhay. Ang ika-4 na trumpeta ay nagmamarka ng isang dramatikong punto ng sa pagkakasunod, sunod ng mga paghuhusga ng banal, kung saan ang Diyos ay namamagitan ng direkta sa mga mekanismo ng langit na namamahala sa buhay sa mundo. Kapag nabasa natin ang tungkol sa isang katlo ng araw, buwan at mga bituin na sinaktan at sinaksak, nasasaksihan namin ang banal na kapangyarihan na nagpapatakbo sa isang kosmikong scale na ang lahat ng tao na underting. Ito ay hindi lamang isang natural na eklipse o isang solar bagyo. Ito ay isang direktang intervention ng supernatural sa mga sistemang itinatag ng Diyos mula pa sa paglikha. Inilarawan sa amin ng Biblia sa Apokalipsis 8:12. Ang ika-4 na anghel ay humipo sa trumpeta at ang ikatlong bahagi ng araw ay nasugatan, at ang ikatlong bahagi ng buwan, at ang ikatlong bahagi ng mga bituin, upang ang ikatlong bahagi ng mga ito ay nagdilim at walang ilaw sa ikatlong bahagi ng araw at din sa gabi. Ang kaganapang ito ay direktang kumukonekta sa mga makahulang salita ni Hesukristo noong Mateo 4:29, kung saan pinag-uusapan niya ang pagdidilim ng araw at ang buwan ay hindi nagbibigay ng kanyang glow bago ang kanyang pangalawang pagdating. Well, alam mo kung ano ang itinuturo sa amin. Kinokontrol ng Diyos kahit na ang pinakapondo na puwersa ng universo. Ang pananampalataya ay tumutulong sa atin na maunawaan na siya na lumikha ng mga lousts kay Lord to Lord hanggang sa araw at gabi ay mayroon ding kapangyarihang baguhin ang paggana nito pagdating ng oras ng pagsubok. Ang ika-4 na trumpeta na ito ay nagsisilbing isang hindi maipaliwanag na sign na papalapit na tayo sa rurok ng kasaysayan ng tao.
Ang epekto ng pagbawas ng ilaw sa buhay sa lupa ay ganap na nagwawasak sa maraming antas. Pag-isipan ito, ang araw ay ang mapagkukunan ng halos lahat ng enerhiya sa mundo. Pagmamaneho ng mga pattern ng panahon, mga current ng karagatan, at photosynthesis. Ang isang 33% na pagbawas sa sikat ng araw ay pansing magbabago sa mga pandaigdigang pattern ng klimatiko, makakaapekto sa paggawa ng pagkain, at lumikha ng kaguluhan sa mga ekosistema sa mundo. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Genesis 14:16 na nilikha ng Diyos ang lumbras upang maisil sa araw at gabi at upang paghiwalayin ang ilaw mula sa kadiliman. Kapag apektado ang mga LTY na ito, ang pagkakasunod ng paglikha mismo ay nabalisa. Si Hesukristo na nagpahayag ng kanyang sarili na ilaw ng mundo, Juan 8:12, ay perpektong nauunawaan ang simbolismo ng bahagyang kadiliman na ito. Ngunit narito ang malalim. Kahit na sa paghatol na ito, ang Diyos ay nagpapanatili ng sapat na ilaw para magpatuloy ang buhay. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na kahit na sa pinakamadilim na sandali ng banal na paghuhukom, pinapanatili ng Diyos ang isang nalalabi sa pag-asa. Ang bahagyang kadiliman na ito ay nagsisilbing bagment at awa na lumilikha ng mga mahirap na kondisyon na sapat upang mag-prompt ng mga pagsisisi, ngunit hindi masyadong malubha upang maalis ang lahat ng posibilidad ng buhay. Ito ay isang perpektong pagpapakita ng banal na balanse sa pagitan ng hustisya at awa. Ang hitsura ng agila o anghel na nagpapahayag ng tatlong ayes ay nagmamarka ng isang mahalagang paglipat sa apocalyptic narrative. Kita mo, hindi lamang ito isang random na anunsyo. Ito ay isang banal na paghahanda ng herald para sa susunod na darating. Ang agila, isang simbolo ng kapangyarihan at talamak na pangitain, ay lumilipad sa langit na nagpapahayag. O ay ng mga naninirahan sa mundo dahil sa iba pang mga touch ng trumpeta na tunog ng tatlong anghel, pahayag 8:13. Ang pagpapahayag na ito ay naghahati sa 7 trumpeta sa 2 pangkat. Ang unang 4 na pangunahing nakakaapekto sa natural na mundo at ang huling 3 na direktang nakatuon sa sangkatauhan. Itinuturo sa atin ng Biblia na palaging binabala ng Diyos bago magsagawa ng paghatol, tulad ng nakikita natin sa Amos 3:7. Sapagkat ang Panginoon ay hindi gagawa ng anumang bagay na Jehova nang walang lihim sa kanyang mga lingkod ang mga propeta. Nagbabala rin si Hesukristo tungkol sa mga mahihirap na oras na darating sila. Inihahanda ang kanyang mga tagasunod sa kanilang haharapin. Buweno, narito ang makabuluhan. Ang pagpapahayag ng agila na ito ay nagpapakita na ang awa ng Diyos ay umaabot kahit na sa babala tungkol sa tumindi na paghuhusga. Ang pananampalataya ni Matura ay nagbabayad ng pansin sa mga banal na babala na ito at naghahanda ng espiritual para sa darating. Ang simbolismo ng kadiliman sa mga banal na kasulatan ay palaging nauugnay sa banal na paghatol at paghihiwalay ng Diyos. Ang kasaysayan ng Biblia sa Biblia, kadiliman ay kinakatawan mo ang espiritual na pagkabulag, banal na displeasure, at ang pagmamalasakit ng pagtanggi sa ilaw ng Diyos. Kapag dinala ng Diyos ang kadiliman sa Egypt sa panahon ng mga peste, Exodo 21:23, ito ay isang nasasalat na pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at isang babala tungkol sa mga kahihinatnan ng paglaban sa kanyang kalooban. Dito, sa ika-4 na trumpeta, nakikita natin ang parehong prinsipyo na inilalapat sa pandaigdigang sukat. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Juan 3:19 na ito ay paghatol. Ang ilaw na iyon ay dumating sa mundo at ang mga kalalakihan ay mahal ang kadiliman kaysa sa ilaw dahil ang kanilang mga gawa ay masama. Si Hesukristo ay dumating bilang ilaw ng mundo. Ngunit kapag ang ilaw na iyon ay tinanggihan, ang pisikal na kadiliman ay nagiging isang panlabas na pagpapakita ng espiritual na kadiliman. Ngunit narito ang nakakalungkot na katotohanan. Ang kadiliman na ito ay bahagyang pa rin, limitado pa rin sa isang third. Ang pananampalataya ay tumutulong sa atin na maunawaan na ang Diyos ay nagbibigay sa sangkatauhan ng isang nasasalat na karanasan sa kung ano ang ibig sabihin na mabuhay ng walang ilaw nito.
Ang ika-4 na trumpeta na ito ay nagsisilbing preview ng walang hanggang kadiliman na naghihintay sa mga permanenteng tumanggi sa ilaw ni Kristo. Ito ay isang kagyat na paanyaya na mag-iwan ng espiritual na kadiliman habang may oras pa. Ang perpektong koordinasyon sa pagitan ng mga kaganapang ito sa langit at ang pag-anunsyo ng ayes ay nagpapakita ng ganap na katumpakan ng banal na plano. Ito ay ganap na pag-iisip na sumasabog kung paano ang detalye ng makahulang timeline ng Diyos ay umaangkop sa perpektong katumpakan. Walang mga coincidences sa plano ng Diyos. Ang bawat kaganapan ay maingat na orkestra upang ma-maximize ang parehong epekto ng pagsubok at ang mga pagkakataon para sa pagsisisi. Tiniyak sa atin ng Biblia sa Isaiah 46:10 na idineklara ng Diyos na magmula sa simula at mula sa mga sinaunang panahon kung ano ang hindi pa nagawa, na sinasabi, ang payo ko ay mananatili at gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Si Hesukristo na isa sa Ama ay nakikilahok ng lubusan sa perpektong pagpaplano ng banal na ito. Buweno, narito kung ano ang itinuturo sa atin tungkol sa pagkatao ng Diyos. Siya ay parehong perpektong makatarungan at perpektong maawain. Ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala sa banal na karunungan kahit na hindi natin lubos na maunawaan ang mga pamamaraan nito. Ang ika-4 na trompeta na ito, kasama ang mga implikasyon ng kosmiko at tulay nito sa mas malubhang paghuhusga sa unahan, ay nagpapakita na ang plano ng Diyos ay naglalabas ng eksakto tulad ng inilaan ko mula sa pundasyon ng mundo. Ito ay isang pangwakas na paanyaya na ihanay ang ating buhay sa kanilang perpektong kalooban bago ang pinakamalubhang ayes ay nagsisimulang magpakita sa lahat ng kanilang kasidhian. Ang ika-5 trompeta ay nagbubukas ng isang ganap na bagong sukat ng banal na paghuhusga, kung saan ang mga espiritual na puwersa ng kasamaan ay pinakawalan upang pahirapan ang rebeldeng sangkatauhan. Kapag nabasa natin ang tungkol sa isang bituin na nahulog mula sa langit na natatanggap ang susi hanggang sa walang humpay na hukay, nasasaksihan natin ang sandaling pinapayagan ng Ken God ang supernatural na kasamaan na gumana na may hindi kilalang kalayaan sa mundo. Ang bituin na ito ay hindi isang pangkaraniwang makalangit na bagay. Ito ay malinaw na isang nahulog na anghel na pagkatao, malamang na si Satanas mismo, na tumatanggap ng banal na autoridad upang buksan ang kailaliman. Inilarawan sa amin ng Biblia sa Apocalypse 9:1-2. Ang ika-5 anghel ay hinawakan ang trompeta at nakita ko ang isang bituin na nahulog mula sa langit hanggang sa lupa. At ang susi ng balon ng kailaliman ay ibinigay. At binuksan ang balon ng kailaliman at tumaas ang usok mula sa balon mula sa isang malaking oven at ang araw at hangin ay nagdilim sa usok ng balon. Ang kaganapang ito ay minarkahan ang sandali na bahagyang inalis ng Diyos ang kanyang proteksyon at pinapayagan ang mga demonyong puwersa na gumana ng may higit na kalayaan. Si Hesukristo ay nagsalita tungkol kay Satanas na bumagsak mula sa langit bilang isang sinag, Lucas 10:18. At narito, nakikita natin ang katuparan ng makahulang iyon ng espiritual na katotohanan. Alam mo kung ano ang nakakalungkot tungkol dito? Kahit na ang kapangyarihan ni Satanas ay limitado at kinokontrol na ang sorcering na ay table at mag-aral. Ito ay isang paglalarawan ng ganap na espiritual na kawalan ng pag-asa kung saan ang pagdurusa ay napakatindi na ang kamatayan ay tila mas kanais na sa buhay. Si Hesukristo ay nagsalita tungkol sa mga oras kung kailan mas mahusay na hindi ipinanganak na tumutukoy sa mga panahon ng matinding pagdurusa, ngunit narito ang pagdurusa na ito ay may isang layunin na pagtubos. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na ang Diyos ay gumagamit din ng pagdurusa upang tawagan ang mga tao sa pagsisisi. Ang 5 buwang panahon na ito ng huling pagtatangka ng Diyos na masira ang katigasan ng tao at pagmamataas sa pamamagitan ng supernatural na paraan. Ito ay isang demonstrasyon na kapag nabigo ang mga likas na pamamaraan ng babala, ang Diyos ay handang gumamit ng supernatural na paraan upang makuha ang pansin ng tao. Ang hari ng mga demonyong Gaphanhotos na ito, na tinawag na Abot sa Hebreo at Apollyon sa Greek, ay inihayag ang mapanirang katangian ng kapangyarihan na nagpapatakbo sa likod ng paghatol na ito. Alam mo kung ano ang mga makabuluhang pangalan ng payo?
parehong nangangahulugang maninira, na binibigyang diin na ang iba't ibang kakanyahan ng anghel na ito ay pagkawasak at pagkawasak. Hindi lamang ito isa pang demonyo. Siya ay isang mataas na pinuno ng pinuno sa hierarchy ni Satanas, partikular na itinalaga upang pangasiwaan ang partikular na aspeto ng paghuhusga ng banal na ito. Itinuturo sa amin ng Biblia na dumating si Satanas na magnakaw at pumatay at sirain, Juan 10:10. At ang Abaddon Apollyon ay kumakatawan sa dalisay na pagpapakita ng mapanirang kalikasan na ito. Si Hesukristo sa kaibahan ay may buhay at may kasaganaan. Ngunit narito ang katotohanan ng Ionic, kahit na ang maninira na ito ay nagsisilbi sa mga layunin ng Diyos. Ang pananampalataya ay tumutulong sa atin na maunawaan na ang Diyos ay maaari ring gamitin ang kanyang mga kaaway upang matupad ang kanyang soberanong mga layunin. Ang supernatural na pagdurusa na ito, na pinangangasiwaan ng maninira mismo, ay nagsisilbing pangwakas na kaibahan sa kapayapaan at proteksyon na matatagpuan kay Kristo. Ito ay isang kagyat na paanyaya na pumili sa pagitan ng kaharian ng pagkasira at ang kaharian ng buhay na walang hanggan, sa pagitan ng pagsunod sa destroyer o pagsunod sa tagapagligtas na nagbibigay ng masaganang buhay. Ang ika-6 na trumpeta ay pinakawalan ang nagwawasak na paghuhusga na nasaksihan ng sangkatauhan, kung saan ang 1/3 ng populasyon ng mundo ay napatay sa isang supernatural na salungatan ng hindi maisip na proporsyon. Kapag nabasa natin ang tungkol sa 4 na anghel na nagbabantay sa ilog Euphrates na napili, nasasaksihan natin ang sandali kapag tinanggal ng Diyos ang pangwakas na pagpigil sa supernatural na digma. Hindi ito mga ordinaryong anghel. Ang mga ito ay mga nilalang ng napakalawak na kapangyarihan na partikular na inihanda para sa eksaktong sandaling ito sa kasaysayan ng tao. Inilarawan sa amin ng Biblia sa Apocalypse 9:14-15 na sinabi niya sa 6th angel na mayroon siya ng trumpeta. Pinakawala ng 4 na mga anghel na nakatali sa Great Euphrates River at ang 4 na mga anghel na handa sa oras, araw, buwan at taon upang patayin ang 3 bahagi ng mga kalalakihan. Ang pansamantalang katumpakan ng kaganapang ito, inihanda para sa 1 oras, araw, buwan at taon, inihayag ang masusing banal na pagpaplano sa likod ng bawat aspeto ng pangwakas na paghuhusga. Si Hesukristo ay nagsalita tungkol sa mga oras at panimpla na inilagay ng Ama sa kanyang nag-iisang kapangyarihan, Gawa 1:7. At narito nakikita natin ang katuparan ng perpektong pagpaplano ng banal na iyon. Well, alam mo kung ano ang itinuturo sa amin. Wala sa propetikong timeline ng Diyos ay random o hindi sinasadya. Ang pananampalataya ay tumutulong sa amin na maunawaan na kahit na ang sakuna ng mga kaganapan ay nasa ilalim ng soberanong kontrol ng Diyos at maglingkod sa kanilang walang hanggang layunin. Ang Euphrates River, na partikular na nabanggit bilang lugar kung saan ang mga anghel na ito ay nakatali, ay may malalim na makahulang at makasaysayang kahulugan sa mga banal na kasulatan. Pag-iisipan nito, ang Euphrates ay isa sa mga ilog na dumaloy sa Eden, at ito ay naging hangganan sa pagitan ng mga sibilisasyon sa kasaysayan ng Biblia na ito. Ito ang silangang limitasyon ng ipinangakong lupain kay Abraham, Genesis 15:18, at nasaksihan ang ilan sa mga pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Biblia. Itinuturo sa amin ng Biblia na mula sa rehiyon na ito ang ilan sa mga pinakamalakas at mapanirang imperyo sa kasaysayan ng tao ay lumitaw, Babylon, Assyria, at iba pa. Kapag pipiliin ng Diyos ang Euphrates bilang lugar ng pagpapalaya ng mga mapanirang anghel na ito, kinokonekta niya ang pangwakas na paghatol na ito sa buong kasaysayan ng paghihimagsik ng tao na nakatuon sa rehiyon na ito. Si Hesukristo ay lubos na alam ang kahalagahan ng makahulang ito ng lugar na heograpiya. Ngunit narito ang malalim, ginagamit ng Diyos ang iba't ibang rehiyon na naging mapagkukunan ng paghihimagsik bilang punto ng paglulunsad para sa pangwakas na paghuhusga. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na ang Diyos ay may perpektong pakiramdam ng patula na hustisya sa kanyang mga paghuhusga. Ang pagtutukoy ng heograpiya na ito ay nagpapakita na ang mga paghatol ng Diyos ay hindi arbitrary, ngunit malalim na konektado sa kasaysayan ng tao at espiritual na pag-sign. Ang hukbo ng 200 milyong mga sakay na lumitaw ay kumakatawan sa isang puwersang militar na lumilipas sa anumang samahan ng tao o kapasidad ng paglaban. Kita mo,
Hindi lamang ito isang malaking hukbo ng tao. Ito ay isang supernatural na puwersa na pinagsasama ang mga elemento ng demonyo na may nagwawasak na mga pisikal na pagpapakita, ang paglalarawan ng mga kabayo na may mga ulo tulad ng mga leon at na ang mga bibig ay lumabas ng apoy, usok at asupre, Apokalipsis 9:17, na malinaw na nagpapahiwatig na nakikipag-usap tayo sa mga supernatural na nilalang, hindi sa teknolohiyang militar ng tao. Itinuturo sa amin ng Biblia na sa mga nagdaang araw magkakaroon ng mga palatandaan at kababalaghan, 2 Thessalonica 2:9. At ang hukbo na ito ay kumakatawan sa maximum na pagpapakita ng demonyong kapangyarihan na nagpapatakbo sa pisikal na kaharian. Nagbabala si Hesukristo tungkol sa mga maling Christ at maling mga propeta na gagawa ng magagandang palatandaan at kababalaghan, Mateo 24:24. Puweno, narito ang nakakatakot tungkol sa hukbo na ito. Pinagsasama nito ang supernatural na kapangyarihan na may mapanirang pagsubok sa isang scale na hindi pa nakikita. Kinikilala ng tunay na pananampalataya na kapag binawi ng Diyos ang kanyang proteksyon, ang mga puwersa ng kasamaan ay maaring magpakita ng kanyang sarili sa mga paraan na hamon ang lahat ng pag-unawa ng tao. Ang hukbo na ito ay nagsisilbing pangwakas na pagpapakita ng kung ano ang mangyayari kapag ang sangkatauhan ay pumipigil upang ihanay ang sarili sa mga puwersa ng kadiliman sa halip na ang liwanag ni Kristo. Ang pagkamatay ng isang pangatlo ng sangkatauhan sa panahon ng pagsubok na ito ay kumakatawan sa pinakahuling punto ng pagod na banal na pasensya. Pag-isipan ito, kung ang populasyon ng mundo ay 8 bilyong tao, pinag-uusapan natin ang humigit kumulang na 2 bilyong pagkamatay sa isang Restativel na maikling journal. Hindi ito isang maginoo na digmaan, ito ay isang direktang supernatural na interbensyon kung saan ginagamit ng Diyos ang mga puwersang anghel upang maisagawa ang paghatol sa patuloy na paghihimagsik ng tao. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Roma, 11:21 na ang puot ng Diyos ay ipinahayag mula sa langit laban sa lahat ng kawalang katarungan at kawalang katarungan ng mga tao na huminto sa katotohanan na may kawalan ng katarungan. Sa ika-6 na trumpeta, ang galit na iyon ay nagpapakita ng sarili na nasasalat at nagwawasak. Sumigaw si Hesukristo kay Jerusalem sapagkat hindi niya alam ang oras ng kanyang pagbisita, Lucas 19:44. At narito nakikita natin ang pangwakas na bunga ng pagtanggi sa pagbisita sa banal. Ngunit narito kung ano ang nakakalungkot, kahit na ang napakalaking pagkawala ng buhay ay limitado pa rin sa isang pangatlo na nagpapakita na ang Diyos ay nagpapanatili ng awa kahit na sa kanyang pinakamatinding galit. Tinutulungan tayo ng pananampalataya na maunawaan na ang bawat buhay na nawala sa pagsubok na ito ay kumakatawan sa isang pagkakataon para sa pagsisisi na paulit-ulit na tinanggihan. Ang napakalaking dami ng namamatay na ito ay nagsisilbing pangwakas na wake-up call para sa mananatiling 2/3 ng sangkatauhan. Ang tugon ng sangkatauhan na nakaligtas sa supernatural na paghuhusga na ito ay nagpapakita ng ganap na lalim ng pagkalugi ng tao at paglaban sa pagsisisi. Alam mo kung ano ang ganap na pag-iisip? Kahit na matapos na masaksihan ang supernatural na pagkawasak sa scale na ito, sinabi sa atin ng Biblia na ang natitirang sangkatauhan ay tumanggi pa rin sa biglaang. Ang Apocalypse 9:20-21 ay nagsasabi sa amin. At ang iba pang mga kalalakihan na hindi pinatay kasama ang mga peste na ito, ni pinagsisisihan nila ang mga gawa ng kanilang mga kamay o tumigil sa pagsamba sa mga demonyo at ang mga imahe ng ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na pakikiapid o ang kanilang mga pagnanakaw. Ito ay isang paglalarawan ng tigas ng puso na hamon sa lahat ng lohika ng tao. Binalaan tayo ng Biblia tungkol sa panganib ng pagpapalakas ng ating mga puso laban sa tinig ng Diyos, Hebreo 3:5. Si Hesukristo ay nagsalita tungkol sa mga may mga mata ngunit hindi nakikita at narinig ngunit hindi naririnig, Mateo 13:13. Bueno, narito ang trahedya na katotohanan. Kumain ka ng punto kung saan ang puso ng tao ay naging matigas na kahit na mga supernatural na paghatol ay maaring tumagos sa kanilang paglaban. Ang tunay na pananampalataya ay tumugon sa mga unang babala ng Diyos, hindi maghintay hanggang sa huli na upang magbago. Ang matigas na pagtanggi na ito sa biglaang,
kahit na sa harap ng labis na katibayan ng kapangyarihan ng Diyos, ay nagsisilbing pangwakas na katwiran para sa mas malubhang paghuhusga na darating. Ang ikapitong trumpeta ay minarkahan ang maluwalhati at pinakahuling sandali sa buong kasaysayan ng universo, ang opisyal na pagpapahayag ng walang hanggang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag tunog ng pangwakas na trumpeta, na ito hindi lamang ito ang isa pang paghuhusga. Ito ang anunsyo na ang walang hanggang plano ng Diyos ay umatras sa likurang kanta na maluwalhating katuparan. Ang mga dakilang tinig sa langit na nagpapahayag ng mga kaharian ng mundo ay nagmula sa ating Panginoon at Kanyang Kristo, at Siya ay maghari magpakailanman. Apocalypse 11:15 ay kumakatawan sa sandaling ang lahat ng nilikha ay naghihintay mula pa sa pagkahulog sa Eden. Hindi lamang ito pagbabago ng gobyerno ng tao, ito ang kosmikong paglilipat ng awtoridad mula sa mga rebelding sistema ng mundong ito hanggang sa perpekto at walang hanggang kaharian ni Kristo. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Daniel 7:14 na ang anak ng tao ay binigyan ng pangingibabaw, kaluwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga tao, bansa at wika ay naglilingkod sa Kanya. Ang Kanyang domain ay walang hanggang domain na hindi mangyayari at ang Kanyang kaharian na hindi masisira. Si Hesukristo mismo ay nagsalita tungkol sa sandaling ito nang ituro Niya ang Kanyang mga alagad na manalangin ng iyong kaharian. Mateo 6:10. Well, alam mo kung ano ang ganap na hindi naniniwala? Ang ikapitong trumpeta na ito ay ang sagot sa bawat panalangin na inalok para makakain ng kaharian ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay naghihintay at nagnanais para sa sandaling ito para sa milenya, at sa wakas ay darating ang araw na si Kristo ay naganap ang Kanyang lugar bilang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang pagsamba sa 24 na matatanda bilang tugon sa pagpapahayag na ito ay nagpapakita ng naangkop na tugon ng langit sa pagtatatag ng walang hanggang kaharian. Pag-isipan ito, ang mga matatanda na ito na kumakatawan sa tinubos ng lahat ng edad, nahuhulog sa kanilang mga mukha sa pagsamba sapagkat naiintindihan nila ang laki ng nangyari. Ang kanyang panalangin sa Apocalypse 11:17-18 ay nagsasabi, "Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat at sinisira ang mga sumisira sa mundo." Ang dalangin na ito ay perpektong sumasaklaw sa kahulugan ng ikapitong trumpeta. Ito ay parehong pagtatapos ng paglilitis at simula ng walang hanggang gantimpala. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang bawat tuhod ay yumuko at ang bawat dila ay ipagtapat na si Hesukristo ay Panginoon. Filipos 2:10-11. Ngunit narito kung ano ang maganda tungkol sa sandaling ito. Para sa mga tunay na mananampalataya, ang pagtatapat na ito ay kusang loob at masaya, hindi napipilit. Ang tunay na pananampalataya ay nagsasanay sa pagsamba na ito sa buong buhay, at ngayon ay nakikita nito ang layunin ng pananampalataya nito na gawin ang walang hanggang trono. Ang pagsamba sa mga matatanda ay nagsisilbing isang modelo kung paano tutugon ang tinubos na kaluluwa kapag ganap na maitatag ang kaharian ni Kristo. Ang pag-anunsyo na ang oras ay dumating upang hatulan ang mga patay ay kumakatawan sa pangwakas na pagkumpleto ng lahat ng kasaysayan ng tao. Nakikita mo, hindi lamang ito tungkol sa mga kaganapan sa hinaharap. Ito ay tungkol sa paglutas ng bawat kawalan ng katarungan, bawat hindi sinasabing panalangin, at bawat gawa ng katapatan na naganap. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Ecclesiastes, 14 na dadalhin ng Diyos ang bawat gawain sa paghatol, kasama ang lahat ng covert, maging mabuti o masama. Sa panahon ng ikapitong trumpeta, ang pangwakas na paghatol na ito ay nagkatotoo. Nagsalita si Hesukristo tungkol sa araw na mauupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian upang hatulan ang lahat ng mga bansa. Mateo 25:31-32. Bueno, narito kung ano ang booking at nakakaaliw tungkol sa paghuhusga na ito. Ito ay perpektong, makatarungan at perpektong maawain. Para sa mga nagpatuloy ng kanilang pananampalataya kay Kristo, ang paghatol na ito ay nagre-resulta sa walang hanggang gantimpala. Para sa mga tumanggi sa kanilang biyaya, nagre-resulta sa walang hanggang paghihiwalay. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na ang paghatol na ito ay hindi makatwiran ngunit batay sa mga desisyon na ginawa ng bawat tao tungkol sa kanilang kaugnayan kay Hesukristo.
Ang pangwakas na paghatol na ito ay nagsisilbing pangwakas na pagpapatunay ng karakter ng Diyos at ang pangwakas na resolusyon ng kosmiko na salungatan sa pagitan ng mabuti at masama. Ang pangako ng paggantimpalaan ng mga lingkod ng Diyos, mga propeta, banal at lahat ng natatakot sa kanyang pangalan ay nagpapakita ng puso ng pag-ibig ng Diyos sa mga nanatiling tapat sa panahon ng katibayan ng buhay. Pag-isipan ito, bawat kilos ng paglilingkod, sa bawat sandali ng pagdurusa para sa hustisya, ang bawat sakripisyo na ginawa para sa kaharian ng Diyos ay perpektong gagantimpalaan. Ipinangako sa atin ng Biblia sa unang mga taga, Korinto 15:28, na ang ating gawain sa Panginoon ay walang kabuluhan. Tiniyak ni Hesukristo sa kanyang mga tagasunod na kahit isang baso ng malamig na tubig na ibinigay sa kanyang pangalan ay hindi mawawalan ng gantimpala. Mateo 10:42. Ngunit narito ang hindi paniwala tungkol sa sistema ng gantimpala ng Diyos. Hindi ito batay sa mga pamantayan ng tagumpay ng tao, ngunit sa katapatan at pag-ibig. Ang tunay na pananampalataya ay nagsisilbi sa Diyos ay hindi pangunahin para sa gantimpala ngunit para sa pag-ibig. Ngunit ang Diyos sa kanyang biyaya ay pumili ng gantimpala kahit na ang pinakamaliit na gawa ng katapatan. Ang pangakong ito ng gantimpala ay nagsisilbing paghahanap para sa bawat mananampalataya na nagtataka kung nagsasakripisyo sila at bagay sa serbisyo sa walang hanggang pamamaraan ng mga bagay. Ito ang pangwakas na kumpirmasyon na nakikita, naalala ng Diyos at gantimpala ang bawat kilos ng pag-ibig at pagsunod. Ang pangwakas na pagpapakita ng banal na kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagbubukas ng makalangit na templo at ang hitsura ng Arka ng Tipan ay kumakatawan sa kumpletong paghahayag ng kabanalan at katapatan ng Diyos. Alam mo kung ano ang ganap na hanga tungkol sa sandaling ito. Ang Arka ng Tipan na nakatago mula sa paningin ng tao sa loob ng maraming siglo ay sa wakas ay muling nasuri sa makalangit na katotohanan ito. Ang Apocalypse 11:19 ay nagsasabi sa amin, at ang templo ng Diyos ay binuksan sa langit at ang kaban ng kanyang tipan ay nakita sa templo. At may mga kidlat, tinig, kulog, isang lindol at malaking ulan. Ang ark ay kumakatawan sa pagkakaroon ng Diyos ang kanyang katapatan sa kanyang mga pangako at ang kanyang perpektong kabanalan. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan sa lahat ng henerasyon. Awit 100:5. Si Hesukristo ay ang pagtatapos ng lahat ng mga pakete ng Diyos. Ang oo at amen sa lahat ng mga pangako ng banal, Yakyura mga taga-Korinto 1:20. Bueno, narito ang ibig sabihin ng paghahayag na ito. Pinanatili ng Diyos ang bawat pangako na nagawa niya. At ngayon ang Universe Seriesese ang kumpletong katuparan ng kanyang katapatan ng covenant. Ang tunay na pananampalataya ay nagtiwala sa mga pangakong ito kahit na hindi ko makita ang mga ito na natutupad, at sa wakas ay nakikita ang buong paghahayag ng katapatan ng Diyos. Ang pagbubukas ng makalangit na templo ay nagsisilbing pangwakas na kumpirmasyon na ang plano ng Diyos ay perpektong isinasagawa at ang kanyang mga pangako ay ganap na natutupad, na nag-uudyok sa walang hanggang panahon kung saan ang mga righteousness ay naninirahan magpakailanman. Ngayon na sama namin ang makahulang landas ng 7 trumpeta mula sa ulan at apoy ng una hanggang sa maluwalhating pagpapahayag ng walang hanggang kaharian ni Kristo sa ikapitong. Isang tanong ay nananatiling. Handa ka ba sa espiritual na darating para sa kung ano ang darating? Ang mga trumpeta na ito ay hindi malalayong mga kaganapan ng walang kaugnayan para sa iyong kasalukuyang buhay. Ang mga ito ay banal na babala na tumatawag sa atin ngayon sa pagsisisi, tunay na pananampalataya kay Hesukristo at nabubuhay araw-araw na parang ito ang huli. Alalahanin na ang Diyos sa kanyang walang hanggan na awa ay naglilimita sa bawat paghuhusga upang bigyan tayo ng mga pagkakataon na bumalik sa Kanya. Sabihin mo sa akin ang mga komento. Matapos malaman ang mga paghahayag na ito sa Biblia, anong mga pagbabago ang gagawin mo sa iyong espiritual na buhay? Alin sa 7 trumpeta na ito ang nakakaapekto sa iyo ng mas malalim? Ang iyong patutuo ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba sa kanilang gilandas ng pananampalataya. Kung ang nilalamang ito ay nagbago ng iyong pananaw sa mga huling oras, huwag kalimutan na magustuhan ito,
Mag-subscribe sa channel at buhayin ang kampanilya ng mga abiso. Sa gayon hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga pag-aaral sa Biblia na nagpapakita ng pinakamalalim na katotohanan ng salita ng Diyos. Ibahagi ang video na ito sa mga kailangang malaman ang mga walang hanggang katotohanan na ito. Huwag pumunta nang hindi nakikita ang susunod na video na lilitaw sa iyong screen, kung saan ibubunyag namin ang mga hiwaga ng dalawang hayop ng pahayag at kung paano makilala ang mga ito sa aming mga oras. Mahalagang impormasyon na dapat malaman ng bawat Kristiyano. Naway pagpalain ka ng Diyos ng sagana at tandaan, kay Kristo mayroon tayong walang hanggang tagumpay. Magkita tayo sa susunod na video. Isang yakap kay Kristo, Marco.